Eto, no, isa pang hindi po ma-move onan o isa pa pong hindi maka-move on, mga kababayan, ang Vice Presidente sa 20 pesos na bigas. Pagkalabas pa lang ho, mga bossing, ng 20 pesos na bigas, iniyakan na ho ito ng ang ating Vice Presidente. Di ho ba? Iniyakan na ho ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Bakit po? Simula pa lang. Kailan ba yung Kailan yung eleksyon? Mayo. Kung hindi ako nagkakamali. Mayo o June? Nakalimutan ko na eh. 'Di ba? Nung unang araw pa lang ng buwan na yon, inilabas yung 20 pesos na bigas. Binakbakan agad ng Vice Presidente. Yun nga po yung narinig natin na baka daw po panghayop. Biruin mo, naawa ako doon sa mga magsasaka natin. Bakit to, mga kababayan? Kasi naman ho, sila po mismo, yung yumuko, sila mismo ang nagtanim. Sila po yung mismong nagpakabilad sa araw upang matugunan po yung bigas, mga kababayan. Tapos masasabi lang po na, naku, panghayop, yung 20 pesos na bigas. At hindi po nagtatapos doon yun. Di ba, Lorna Chua, May 12, hindi ho nagtatapos doon, mga kababayan. Dinala pa po yata sa Kuwait, kung di ako nagkakamali. Ito, sa Kuwait ho. Naalala ko ang 20 pesos. Ayan, naalala niya daw ang 8 pesos na bigas daw ho, mga boss. Yung kinain ko kanina. Naalala ko lang. Naku, merong music. Hihinto-hinto ko to para hindi tayo ma-copyright, mga bossing. Yung kinain daw ng Vice Presidente na bigas, maalala niya lang daw, Madam BP? Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. 20 pesos, meron naman po. At lalong lumalawak po yung paglaganap ng 20 pesos na bigas, Madam. Di makamove on sa 20 pesos na bigas. Tatak, Duterte. Kinain ko kanina. Nag-order ako hindi man ako usually kumakain ng rice. Diet pala ang ating Vice Presidente. Pero parang nakailang ulit ako ng panood dito sa video na ito, mga kababayan. Medyo nahihilo ako eh. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin eh. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. Parang nonsense din yata yung yung sasabihin ng Vice Presidente doon sa Kuwait. No joke. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na... tayo din mga kababayan, mamamayang Pilipino, medyo kalma-kalma lang po tayo sa pagkain ng kanin, mga bossing. Diyan po nag-uumpisa o diyan po nanggagaling ang sakit na beriberi. At saka lalo na ho doon sa may mga diabetes, Ingat po sa pagkain. Ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. So kanina, nag-order ako ng rice kasi si Roque naman daw po, Zumba. Si Roque naman daw po, Humba ang kanyang nilantakan doon sa Netherlands. Kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Dating malayo-layo pa to, ang tagal pa lang. Haba, race, pwede lang. Mga 2 times a week. Ako, mga bossing, siguro halo-halo eh. Minsan minsan tinapay at tinapay at kung ano lang yung palaman, yun na yung lunch ko. Hindi laging rice, Minsan mashed potato, yan, ganyan. Minsan naman kamote, ganyan, halo-halo. Pero yung sasabihin mo na araw-araw rice, hindi ho, mga kababayan. Tingnan rice? Ang haba niya? Hoy! Daan-daan po kayo sa sinasabi nyo, Madam BP. Baka po si Roque mapagkamala kung ano po yung mahaba na yan. Ako, 2 kg. 4 days ang rice ko, sabi ni Ma'am Lorna Dacanay. More on high fiber dapat at protein. Mas healthy. Ito, mahaba daw yung rice. Mahaba daw yung rice, Sabi ko pa... first time makakita ng Vice Presidente na mahaba yung yung kanin? Basmati yun Di ba?
Basmati rice ho. Kadalasan ho na mahaba yung kanin, mga bossing, basmati rice ho. Ganyan kahaba oh. Yung 2 hanggang 3 na size. Sabi ni Tyra Cruz, newbie here. Hi Mark, ang gwapo mo po. Salamat. No? Basmati rice po ang tawag doon, mga kababayan. Yan po ay kadalasang ginagamit doon sa, ano ba yun, yung pagkain ng Indian na paborito ko ho. No? Nakalimutan ko eh. Wait lang ha. Basta lagi kong kinakain sa Singapore yun. Pero masarap po yun. With matching sa gilid is curry sauce. O biryani. Totoo yan, sabi ni Chai Cher. O, sa Singapore ho, mga bossing, doon sa tinitiran namin, sa ibaba, meron dong tindahan ng fried chicken biryani. Napakasarap po, mga bossing. No? Napakasarap po. Yun, kadalasan doon ginagamit yung basmati rice. Tsaka sa regular steam rice ho, mga boss. Parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Oh. Naku, lalo na. Baka malait ng Vice Presidente yung kanin ng Hapon. 'Di ba yung rice ng Hapon, yung ganyan ho, yung Japanese rice, mas maliit pa ho sa sa butil ng kanin o ng butil ng bigas ng Pilipinas ho. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Oh. Mahal ho yun, hindi pwedeng Sandali, mahal yung basmati rice ha. Kung hindi ako nagkakamali dito sa amin ho, mga kababayan, is halos konti na lang magka-presyo na po ng jasmine rice, yung basmati rice. Oh. Mahirap pong gawin 20 pesos na bigas yun, Madam BP. Parang imposible ho yun. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Ang isang kutsara niya, ito isang kutsara. Pag pinuno mo to ng basmati rice at inilipat mo sa kabilang kutsara, magiging 3 ang equivalent. Paano? Buti may kutsara ako dito, galing dito sa kape. Oh. Ito yung kutsara. Pinuno mo ng isang scoop na kanin. Di ba? Pag nilipat mo, o kunyari may 3 kutsara ka, ibig sabihin mapupuno. Yung 3 kutsara na yon. Kung ang ibig naman sabihin ng Vice Presidente, itong basmati rice na ito, pag kinain ko to, is 3 equivalent ang magiging pagkabusog ko. Tama ba? Ganun kasi, hindi din. Parang ganun lang naman din. Ano po, iba lang. Mas mahaba lang yung basmati rice kaysa po doon sa regular rice natin. Di mapababa mo ang presyo. Ano daw? Iniisip ko mga kababayan, hindi nag-post yung video natin. Paano mapapababa ang presyo nun? Kasi kapag ito ang 20 pesos na bigas, ito 3 busog. Sorry mga bossing, no? Paano mo tuloy na lang ho natin mga kababayan. Sorry ho, no? Pag sabihan nyo na ako tanga at bobo ako pero hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko ganito dapat bakit ang haba nun? Hindi ko ho alam. Tanong nyo ho kay Roque. Kasi yun talaga. Tsaka ang kagandahan ho sa basmati rice mga bossing is buhaghag po. No? Tapos sundin nyo pa yung mga vlog. Sundin nyo yung vlog ni Ninong Ray, mga kababayan. 5 beses mong hugasan yung kanin. Naku, mas buhagago yung rice nyo. Kasi Kinabahan ako. Kasi mga kababayan, kumbaga meron parang malagaw-gaw pa po dyan sa rice na yan eh. Kapag inuhugasan nyo, di ba kapag unang tubig,
mamuti-muti yung tubig ninyo, puti, natatanggal yung mga gawgaw na yon. Yun yung mga nadidikit to o yung nagdidikit-dikit. So pag natanggal totally yun, ako ginaganon ko pa yung kanin para matanggal lahat dahil ang sarap pong kumain kapag yung rice o yung kanin buhaghag na buhaghag. O bakit daw ho kinabahan ng ating Vice Presidente? Sa kanya, baka ano siya, artificial. Ako po, basmati po ang tawag doon, Madam BP. Hindi po artificial rice. Intelligence na. Hindi, artificial rice. Kapag dinagdagan nyo pa po ng intelligence, iba na po ang ibig sabihin nun. Artificial rice. Baka artificial rice. Pero hindi ho, basmati rice po ang tawag doon, Madam BP. Rice. Para siyang pasta. Uy! Uy! Sorry ho. Hindi, parang hindi ako naniniwala na first time ng Vice Presidente makakita ng basmati rice. Ano po? Hindi ako makapaniwala. Hindi ho. Sorry hindi ako makapaniwala. Ito, sa dami nilang pera, hindi naman ho kagaya natin yan na simpleng tao. Tayo nga ho, mga kababayan. O yan. Lagi tayo nakakakita ng basmati rice. Nakakain na tayo. Di ba? Pasta ganun kahaba Yung basmati mahaba pero parang imposible sa pasta yun ihambing. Diba? Oo, ganyan kahaba. Tabahan kayo. Tingin niya ho. Saan ba? Madam B. Makita ni Roque baka sabi ay ang liit. Bakit ganito ito? Ay, hindi tayo makakataba. Oh. Ma'am, yung kanila, ma'am, Yun pala ang naging dayo ng Vice Presidente kung sa Kuwait man sila nagpunta. Totoo nga naman ang sinasabi ng Vice Presidente na stress na yung mga kababayan natin. Siguro po mga bossing, ito pong mga ganitong pagpapatawa o ganitong mga performance ng Vice Presidente para po mabawasan ang stress ng ating mga kababayan doon sa Kuwait. Huwag niyong papagalitan. Baka ganyan ho siya mag-perform mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Kumbaga, maayos na version ng Vice Ganda. Kasi kay Vice Ganda, medyo may pagka-brutal ho doon, mga bossing. At bago ka pumasok doon sa show ni Vice Ganda, kailangan alam mo na at intendido mo na posibleng makasama ka doon sa tinatawag na show. Di ba? Dito naman, kay Vice Presidente, medyo maayos. No? Yung tipo bang wala lang, simpleng mga joke lang po, pero hindi ho ako, parang hindi ako natatawa. Ang plato, ganyan, ma'am. Hindi pa rin ako tataba, no? Pag inubos ko yan, isang plato. Oh. Sure? Sunod? Sabi ni Isko Flores, may kausap ba yan? Baka puro security personnel lang yata ang nakikinig dyan sa kanya. Ewan ko, kasi nung isang araw, nung naglalakad ang Vice Presidente, mga bossing, no, doon sa gitna ho, nakita ko puro ho, mga upuan na kulay puti. Diba, Skyline Channel Philippines. Good evening, Boss Mark. Umay na tao dyan, bukod tanging Duterte na Pangulo ng Pinas. Sa mga nakalipas na mga administrasyon, walang ganito. Totoo. Nung nakita ko ho, naglalakad ang Vice Presidente, nagkakagulo nga ho yung mga bodyguard. No, hindi alam kung saan po pwesto. Yung tipo ho bang, parang nagtutulakan yung mga tao, makalapit man lang po kay Inday Sara Duterte. Tapos nung tinignan ko yung gilid, kulay puting upuan. Walang nakaupo. Tinignan ko yung kabilang gilid, ganon din ho, wala din ho nakaupo. So sabi ko, para saan yung security? At meron pa talagang kapit-bisig pa ho. Ang OA naman yata nung ganon. Di ba? Bakit ba binoto ng mga tao yan bilang VP may sayad sa ulo? Sabi ni Ma'am Neng Gigi. Hello? Oh. Fake rice yan. Naku. Mayor, Magagalit sa inyo. Ano ba mga pinagkukuhanan? O sino ba ang source ng basmati rice? India?
Di ba? India, kung di ako nagkakamali, o Nepal, anak ng tinapa. Fake rice daw, uy! Ang alam namin doon sa mga kakampi nyong bansa, gumagawa ng fake rice doon. Di ba? Pero yung basmati rice, matagal na po ako nakakakita niyan at nakakakain ako niyan, mga bossing, Chief Amo Sir. Sabi ko nga ako sa inyo, pinagsasalit-salita namin, basmati rice, tsaka yung jasmine rice. Pero wag nyo naman po sabihin na fake rice yung basmati. So kaya ganyan kalaki ang kanilang serving ng rice kasi hindi siya makataba. Oh. Pero tingin ko makakataba pa din yun. Ano ho, mga kababayan? So dapat kinain ko lahat yun para mabusog ako, ganon. Ayan po, mga kababayan. At dyan nga po natin natunghayan na yung ating pong mga kababayan ay nai-stress na dahil po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, at kaya po to the rescue ang ating Vice Presidente, mga boss, Chief Amo Sir, no, na magpatawa doon sa kinaroroonan ng mga kababayan natin na OFW.